Ayan po, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo. Okay, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, isang mapagpalang gabi po. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Isang mapagpalang gabi. And happy Thursday po sa ating lahat ng avid viewers ng Pastor Lahi Live. Ayun, ako po may halong kaba at takot. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko, mga kapatid. So bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong magbigay po ng mga pagbati po sa ating mga avid viewers, lalong-lalo na po una at higit sa lahat ang ating bugtong at buhay na Diyos. Siyang lumika sa lahat ng bagay, makikita at hindi makikita, pati na rin sa ating mga buhay at gano'n na din sa ating mga sinugo na bugtong at buhay na Diyos. Walang iba ang ating pinakamamahal at kagalang-galang Father Lahi. Gano'n na din sa ating pinalangga o gikamingawan walay lain Pastor Lahi. O labaw sa tanan mga igsuon ang ato ang nagpadayon sa buhaton sa gingharian o pagkamatarong sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Walay lain ang kapika sa kinabuhi sa itong mahal gikamingawan Pastor Lai, Sister Deborah Israel o gano'n na din sa ating mahal at kagalang-galang na Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness. Walang iba po ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Amancio Buntilaw na nandyan ngayon sa Ginabo, Tanggob City, kauban ni Mama Mila Buntilaw, ang iyang gwapa nga kapikas sa kinabuhi o guban sa ato mga pastors and elders sa gingharian o sa mga kingdom citizens o sa ato mga avid viewers sa Pastor Lahi Live. Maayong gabi o happy Thursday kanatong tanan. Ayun, nagbisaya na ako mga kapatid, parang hindi ako naiintindihan nito ng mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro, ano? Okay, so mapagpalang gabi rin sa ating mga kapatiran dyan sa San Francisco, Agusan del Sur, sa Gullies family, kay Elder Ellie at kay Sister Myra, gano'n na din kay Elder John Gullies, Gullies family, at para mga kapatiran natin sa Division 1 at gano'n na din sa Division 2 ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Alex Roidas. Sa Division 3 naman po ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Marcos Turiba. Ayun, hindi ka po nakikilala ni Sister Shama Neri. Gibinati ka po niya, nakapastor lang po siya. Ayun, parang nakaano din si Ate Michelle natin ngayong gabi. Talagang kinakabahan ako mga kapatid. Pero sa tulong at gabay na bugtong at buhay na Diyos ay malalampasan din natin itong gabing ito. Okay? So patuloy po tayo mga kapatid sa ating mga kapatiran dyan sa Division 4. Pinamumunuan ang ating mahal at kagalang-galang na Division 4 Pastor. Walang iba, Pastor Joseph Sally. Gano'n na din sa ating 5th Division Pastor dyan sa Palawan. Walang iba, Pastor Nestor Mangga. At sa lahat po ng mga kapatiran mula Luzon, Visayas at Mindanao, gano'n na din po dyan sa Luzon kay Pastor Joseph Fabregas Fonte. At sa lahat po nagsulok ng daigdig, Char. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayun, sorry. Okay, ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito, alam ko po ay inyo na po itong napakinggan at narinig na po ninyo ito sa mga previous mensahe po ng ating mahal at kagalang-galang na Sister Cherry Deborah Israel. Hindi pa daw. Pero naririnig nyo na ito mga kapatid kasi kadalasan ito po yung mga mensahe ng ating mga pastors and elders. Lalong-lalo na po kapag tayo po ay dumaan sa mga pagsubok at mga, anong tawag niyan, trials and challenges sa ating buhay. Okay? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang ating pong pag-uusapan po sa gabing ito ay patungkol po kung paano maging malakas at matapang. So paano po ba tayo maging malakas at matapang lalong-lalo na po sa ating paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos. So ang ating power verse po ay mababasa po natin, pinaka-common na power verse po ito na lagi po itong binibigay po sa atin ng ating mga elders and pastors. Ito pong Joshua chapter 1, verse 1 hanggang 16 po. Okay po, bilang isa po tayo mga kingdom citizens, tayo po ay yung mga role model po sa mga non-believers. Ano po yung role model? Tayo po yung tinitignan ng mga non-believers kasi po tayo po ay nananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. At yung mga tao po na nakakakita sa atin, lalong-lalo na yung hindi pa nakarinig ng mga salita ng bugtong at buhay na Diyos, tayo po yung kinukunan nila ng, anong tawag niyan, yung gihimutan nilang sumbanan kung sa Bisaya pa. So kanang
yung pagiging ano po natin, yung pagiging role model po natin is hindi po siya yung easy lang po, kundi po, ito po ay kadalasang mahirap po. Ito po ay nangangailangan po ng ating pagiging malakas at matapang para po ay masunod po natin yung kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. So, minsan po mga kapatid, madali lang po para sa atin ang mag-pretend or kumbaga mag-pretend na matapang tayo. Kasi minsan nga yung hindi natin kayang gawin pero sinasabi natin na kaya natin to pero pagdating pala sa akto na po ay mahirap po pala at tayo po pala ay meron po mga pagdadalawang isip, panghihinaan po tayo ng loob. Pero po, sa story po ni Joshua mga kapatid, ang kailangan po talaga ni Josue ay yung tunay na katapangan, di ba? Hindi lang po sinabihan ng bugtong at buhay na Diyos si Josue mga kapatid na maging malakas at matapang, kundi po dinidiktahan po siya ng bugtong at buhay na Diyos kung paano niya po iyon magiging makakamit yung pagiging malakas at matapang. Hindi lang po nagsabi ang bugtong at buhay na Diyos, kumbaga ginabayan pa po siya ng bugtong at buhay ng Diyos. So upang mabuhay po tayo ng uri ng buhay natin dito sa mundo mga kapatid na nais po ng bugtong at buhay na Diyos, kailangan din po natin yung katulad nung kay Josue mga kapatid. Kailangan din po natin yung lakas ng loob at katapangan po. Lalong-lalo na po tayo ay nananampalataya at tayo po ay nagsilbi sa ating bugtong at buhay na Diyos. Kasi minsan po mga kapatid, mahirap po yung abutin yung pagiging strong or pagiging courageous. So, mahirap po natin siyang i-apply sa ating buhay kung sa sariling kalakasan lang po natin, kung sa sarili lang po nating pagsisikap. Kung wala po ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, is wala po tayo ngayon kung saan tayo. Okay, paano po natin ba makakamit yung katibayan ng loob or katapangan sabi nga sa Webster Dictionary na yung katapangan natin mga kapatid, ayun yung kalidad ng pag-iisip na nagbibigay daan sa isang tao na harapin ang mga panganib at mga paghihirap na may katatagan at lakas ng loob. So ito po yung, kumbaga, nag-push sa atin po na atin pong i-endure yung mga pagsubok na ating nararanasan sa ating buhay. So the word derived from the French word car. Ayun ba? Tama ba? Core? Ayun. Ibig sabihin po ay heart o yung puso natin and comes from the ancient idea that our character is the best of our emotion comes from the heart. Ito po yung, kumbaga, yung atin pong courage, ito po yung pinakamaganda sa ating damdamin na nagmumula talaga po sa ating mga puso. Sabi nga po dyan sa Lucas chapter 6 verse 45, out of abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Nangangahulugan ito mga kapatid na yung sinasabi at ginagawa natin ay nagpapakita ito ng ating tunay na sarili. Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Naniniwala ba tayo doon? Kasi po, minsan ay, kumbaga, sa buhay natin mga kapatid, minsan yung bibig natin, meron tayong mga sinasabi pero yung mga gawa po pala natin ay hindi po nakikita sa ating yung ating salita hindi po nakikita sa ating mga gawa, ganun po. So, naalala niyo po mga kapatid yung ikwento sa atin ng ating mahal na Sister Deborah Israel, yung kasaysayan sa mga Israelita na si Moises ay naging pinuno ng bansang Israelita sa loob ng 40 taon. Ngayon po ay si Joshua na po ang humahalili. No, 'di ba si Joshua, hindi si Aaron ang nanguna sa mga Israelita mga kapatid sa lupang pinangako dahil pinili ng bugtong at buhay na Diyos si Josue bilang kahalili ni Moses at inutusan siyang pamunuan ng mga tao sa Kanaan. 'Di ba? Hindi natin pwedeng i-appoint kung sino yung gustong gamitin ng bugtong at buhay na Diyos. Kundi ang bugtong at buhay na Diyos lang po ang nakakaalam kung sino yung gusto niyang gamitin. Katulad na lang po ng ating congregation ngayon. Hindi po na ano natin na ikaw na yung maging leader natin, kundi ang bugtong at buhay na Diyos ay tinitingnan niya po yung puso ng kanya mga pinipili. Katulad na lang po ng ating mahal at kagalang-galang na kabiyak natin mahal na Pastor Lai, Sister Deborah Israel. Hindi po niya, kumbaga,
wala niya gitaas ang iyahang kaugalingon para mahimo siyang leader, kundi ang bugtong at buhay na Diyos lang po yung nakakaalam kung ano talaga yung tunay na nasa puso ng ating mahal na Sister Deborah. Sina Moses at Aaron po, pareho po silang hindi nakapasok sa lupang pangako dahil po nabigo po silang magtiwala sa bugtong at buhay na Diyos nang atasan silang kausapin ang bato sa Mereba upang magbigay ng tubig. Imbes na po kausapin po nila mga kapatid, ang ginawa po ni Moses ay hinampas niya po ito ng 2 beses. Ayun, mababasa po natin yung mga kapatid sa Numeros Kapitulo 20 hanggang versikulo 10 hanggang 11. Pero po si Josue mga kapatid, pinapakita po niya yung kanyang di natitinag na pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kumbaga, si Josue po, pwede po natin siyang gawing modelo or kunin po natin yung kanyang pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos na hindi natitinag. Kahit na ano pong mga pagsubok na dumating sa buhay natin mga kapatid, kahit na ano pong ating anong tawag niya, kumbaga matagbuan, ay patuloy po tayong kung makasalubong tayo ng mga problema, mga pagsubok sa buhay natin, kailangan po, ito po yung gusto natin na malampasan sa ating buhay. Lalong-lalo na po na tayo po ay nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, marami po talaga mga pagsubok. Dahil ang mga pagsubok, ika nga po mga kapatid, na kapag tayo po ay sinubok, tayo po ay minumold ng bugtong at buhay na Diyos at tayo po ay, kumbaga, sinusubok po yung ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos kung hanggang saan po talaga tayo. Diba? But, ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, meron po siya mga pangako kay Josue. 'Di ba? Sabi ng pangako ng bugtong at buhay na Diyos kay Josue, kung paanong ako ay kasama ni Moises, gayon din ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ayun sabi ng bugtong at buhay na Diyos, napakaganda mga kapatid. Sabi niya kung paanong kasama ni Moises ang bugtong at buhay na Diyos, ganoon din siya kay Josue. At kung ganoon ang bugtong at buhay na Diyos kay Moses at kay Josue, paano na lang kaya tayo ngayon na nananampalataya sa Kanya mga kapatid? And the second time, nagdagdag ang bugtong at buhay na Diyos sa Kanyang pangako na tayo po ay maging careful sa pagsunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. And the third time mga kapatid, makikita natin ang Kanyang malalim na pag-aalala para sa posibleng kinakabahan na lingkod ng bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Hindi po easy yung maatasan ka po na magbigay or magdala ng mensahe ng bugtong at buhay na Diyos kasi ito po ay highest calling po sa lahat po ng mga panawagan dito sa mundo, yung pagiging doktor, pagiging nurse, or pagiging teacher. Hindi lang po yan kumbaga, hindi lang po hanggang diyan lang po tayo. Hindi lang po yan yung pinakamataas na panawagan sa ating buhay. Bilang tayo ay namumuhay dito sa mundo, kung hindi po yung makapaglingkod po tayo sa bugtong at buhay na Diyos, isa po itong malaking pribilehiyo po mga kapatid. Ayun, sabi po ng bugtong at buhay na Diyos dito, hindi ba kita inutusan maging malakas at matapang? Huwag kang matakot, huwag kang mapaghinaan ng loob sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sa iyo saan ka man magpunta. O 'di ba mga kapatid, napakaganda ng pangako ng bugtong at buhay na Diyos para sa kanyang lingkod na si Josue. Hindi siya pababayaan ng bugtong at buhay ng Diyos. Lalo na tayo mga kapatid na tayo ay nananampalataya sa nag-iisa, tunay at bugtong at buhay na Diyos. Meron pa ba tayong bibigyan pa ba natin ng chance na aalis tayo sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid? Gawa na pinangakuan tayo ng bugtong at buhay na Diyos na maging matatag tayo, maging matapang tayo, dahil kahit saan man tayo magpunta mga kapatid, kasama natin ang bugtong at buhay na Diyos. Meron man tayo ngayon mga kapatid na mga nadadaanan ng mga problema, mga pagsubok sa ating buhay, marami pong mga paraan kung paano tayo maging matapang kahit gaano man po kadilim ang sitwasyon na ating dinadaanan ngayon. So paano bang kailangan natin ang tapang sa ating paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos? Kasi kung hindi po tayo kumbaga strong sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, may times po na tayo po ay madadapa sa ating pananampalataya at hindi na po tayo makatayo. Ika nga po ni Pastor Lai na di bali na ang ilang beses ka pong madapa, basta po tayo po ay tumayo at magpatuloy po sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, sigurado po tayo dyan, nagagabayan po tayo ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Lalong-lalo na po sa ating mga
naranasan noon, yung mga history natin, yung mga kung paano tayo napunta sa stand natin ngayon, ginabayan nga tayo ng bugtong at buhay na Diyos noon na hindi pa natin talaga siya truly nakilala. Pero nung nakilala na natin ang bugtong at buhay na Diyos, lagi na po niya tayong gagabayan saan man po tayo magpunta. Kahit nga po si Josue, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, may dinatitinag na pananampalataya po siya. Pero po, nagdadalawang isip pa rin po si Josue. Kasi po, napakarami po yung mga kailangan niyang ilid na mga tao. 'Di ba? Tayo nga mga kapatid, kahit nga sa live lang mga kapatid, no? Kinakabahan, minsan nadadalawang isip pa. Ayun, kinausap na nga ako nila kanina na kumbaga kumbaga marami po ako mga struggles in life mga kapatid, na kumbaga meron po tayo mga pagdadalawang isip talaga mga kapatid, kung kaya ba talaga natin to, kung tatapos ba talaga natin ito. Pero po, sa tulong at gabay po ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, ay matatapos po natin ito, at hindi po tayo makakatayo dito mga kapatid kung wala po tayong pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. But kailangan po nating alalahanin mga kapatid na ang bugtong at buhay na Diyos na pinaglilingkuran ni Moses, pinaglilingkuran ni Josue, ay siya pa rin pong bugtong at buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon mga kapatid. Siya pa rin po yung mapagmahal na Panginoon at mapagmahal na Ama para sa atin. At yung mga pangako niya po kay Josue ay pangako din niya po sa atin mga kapatid. Kailangan lang po natin na maging matapang at malakas sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos na Panginoong Hesukristo. Kahit ano pa man po ang iyong mga nadaanan sa iyong buhay ngayon mga kapatid, mga pagsubok, mga paghihinang loob na ating nararanasan or ating kinakaharap ngayon mga kapatid, kahit ano man po yan, ang bugtong at buhay na Diyos po ay may gustong sabihin sa iyo. Maging malakas ka po at maging matapang ka po sa iyong buhay at sa iyong pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Marami po sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid na mga ehemplo, mga babae at lalaki po na ginamit ng bugtong at buhay na Diyos, yung pinapakita po nila yung tapang nila sa kanilang pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Unang-una po dyan mga kapatid, si Daniel. Yung tapang na nandoon kay Daniel na kahit po siya ay ihinulog po doon sa dinala po siya sa yungib ng mga leon, ay pinapakita niya po na matapang po siya sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos. O 'di ba, nag-fasting yung mga leon mga kapatid, at hindi po siya kahit na yung damit lang po niya, wala pong gasgas doon sa loob ng yangob ng yungib ng leon. At ganoon na din po sina Shadrach, Meshach at Abednego. 'Di ba, nakita po natin mga kapatid, lagi po natin yung naririnig sa mga mensahe po ng ating mahal at kagalang-galang Pastor Lai and Sister Cher Deborah Israel, na sina Shadrach, Meshach at Abednego, kailangan lang po nating manindigan sa bugtong at buhay na Diyos. Kahit po sila ay nandoon na po sa furnace, ano ba ang tawag yan? Sa pugo ng apoy, na pinapainit po 7 beses mga kapatid, pero hindi po sila nasunog, bagkus ay ginabayan pa po at sinamahan pa po sila ng bugtong at buhay na Diyos. 'Di ba? Lesson learn natin dyan sa kanila mga kapatid ay kailangan nating manindigan sa bugtong at buhay na Diyos at sasamahan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Si Esther mga kapatid, siya po ay nakita po yung kanyang tapang ng bugtong at buhay na Diyos. Nakita po ng bugtong at buhay na Diyos kung paano po hinipo yung puso ng hari mga kapatid, at hindi po siya pinarusahan, kundi yung mga kaaway po nila yung pinarusahan ng hari. 'Di ba? Napaka mga kapatid, na hindi lang po pala lalaki ang ginamit ng bugtong at buhay na Diyos. Pati din po pala ang meron po palang ginamit ang bugtong at buhay na Diyos sa mga babae nung sa banal na kasulatan mga kapatid. Kaya wag po nating anong tawag diyan? Wag nating i-look down. O wag nating maliitin yung mga kayang gawin or yung mga babae na ginamit ng bugtong at buhay na Diyos, kasi hindi lang po yung sariling lakas nila yung ginamit or sariling kaalaman nila yung ginagamit, kundi sila po ay mga ginabayan ng bugtong at buhay na Diyos na mao si Ginoong Kristo siya. English at saka na tayo mga kapatid, English at saka Bisaya na po tayo dito, saksak sinagol na, kasi po talagay mahirap po yung
sunod-sunod na Tagalog, mga kapatid. Bigyan na lang natin ng mga, lagyan na lang din po natin ng mga Bisaya para makaintindi din po yung iba mga kapatiran natin na Bisaya. Ayun. To be strong and courageous po mga kapatid, hindi po ito automatic na may install lang po sa ating buhay or sa ating sarili. Hindi po ito cellphone na pwede ka pong mag-install. Install ka lang dyan po ng courage is pag na-install na yan, pag open mo, ayun, malakas ka na. Hindi din po ito na parang switch lang po ng ilaw na pag switch mo po ng ganon, ay magiging malakas at matapang ka na instantly. Pero po, meron pong source ang ating pagiging malakas at pagiging matapang. Saan po ba tayo kukuha ng ating lakas at tapang mga kapatid, lalo na tayo ay nananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos? Sa bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, siya po talaga yung source ng lahat po natin. Siya po nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng kasaganaan ng buhay. Siya po nagbibigay sa lahat-lahat ng ating mga pangangailangan mga kapatid. Sabi nga niya po sa Matthew 6:33, naunahin lang po muna natin ang kaharian at katuwiran ng bugtong at buhay na Diyos at lahat po ng mga bagay ay idaragdag niya na lang po. Ayun po, unang-una po mga kapatid, tayo po ay laging manatili sa pangako ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga po dyan sa Josue 1:3-5, puri ng bugtong at buhay na Diyos, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Libanon. Sa timog ay ang disyerto. Sa silangan ang malaking ilog ng Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Sa Verse 5 po, walang makakag-api sa inyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, gaya ng patnubay ko kay Moises, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Napakaganda po ng pangako ng bugtong at buhay na Diyos sa verse na ito mga kapatid kay Josue po. Kalain mo yun mga kapatid, lahat po ng maapakan nila, Josue, lahat po na mararating nila ay kanila na po. Yun yung pong pangako ng bugtong at buhay na Diyos sa kanila. At kailanman po ay wala pong darating na kasamaan po sa kanila dahil kasama po nila ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi po sila iniwan ng bugtong at buhay na Diyos. Gayon din po tayo sa ating pananampalataya, lalo na dito sa mundo mga kapatid, na maraming mga temptation, maraming mga kumbaga sa Bisaya pa, daghan ang mo BI, daghan ang mo daot sa itong mga igsuon, labi na sa itong pagpangalagad sa bugtong ugbuhi nga Dios. Pero ang bugtong ugbuhi nga Dios kanunay nag-uban kanato og gidaog na niya ng daan mga igsuon, gidaog na sa bugtong ugbuhi nga Dios ang kalibutan. Mauna nga inig pagdating po natin mga kapatid sa kaharian ng bugtong at buhay na Dios, tayo po ay nagwawagi na. Ayon. So kailangan lang po nating ilagay sa ating mga isipan mga kapatid na ang bugtong at buhay na Diyos ay hindi po siya patay. 'Di ba? Hindi po tayo nagsisilbi sa Diyos na patay, kundi sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tulad na lang po ngayon mga kapatid, wala na po ang sinugo ng bugtong at buhay na Diyos, wala na po si Pastor Lai, pinatulog na po ng bugtong at buhay na Diyos, pero hindi po ibig sabihin nun na patay na din po yung Diyos na pinaglilingkuran ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai. Hindi, nananatili po ang bugtong at buhay na Diyos, kasama po natin ang espiritu at kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos, at siya na rin pong kumikilos sa ating kalagitnaan sa lahat po ng mga gawain ng kaharian. Hindi man po natin nakikita pero nararanasan po natin ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Lalo na po ngayong katapusang panahon mga kapatid, na nakikita nyo naman po, lahat po ng mga mission po ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Amancio Buntilaw kasama si Brother Gilbert Apologist at sa lahat ng mga nagmimisyon sa kaharian, ay nakikita po naman natin mga kapatid na marami po talagang nababautismuhan. Kasi po, hindi na po kumbaga, hindi na po tayo kailangan na marami pa pong sabihin sa kanila dahil mismo na po ang bugtong at buhay na Diyos na po ang humihipo sa kanilang mga puso, at yung banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ang siyang kumikilos sa lahat po ng mga kapatiran natin mga kapatid. He is alive po. Buhay po ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Kailangan lang po nating patibayin ang ating loob dahil po sa ating paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos, yung mga plano niya po, yung mga pangako po ng bugtong at buhay na Diyos ay palaging nananatili po
nananatili po sa atin at hindi po yun nagbabago mga kapatid. Ika nga po sa banal na kasulatan, hindi ko lang po maalala kung anong version na kahit tuldok po ay wala pong palalagpasin na bugtong. Lahat po ay matutupad mga kapatid. Ayun po nga, sabi nga po ng Salmo 145 verse 13, the Lord will always keep His promises. He is gracious in all He does. So palagi po ang bugtong at buhay na Diyos po ay kumbaga sa Bisaya po matinud-anon siya nga mutuman sa iya mga ayun, tapat po ang bugtong at buhay na Diyos na tuparin ang kanya mga pangako sa atin. 'Di ba? Kailangan lang po nating manindigan sa bugtong at buhay na Diyos at kailangan po nating magiging matapang at malakas sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos at hawakan po natin ang kanyang pangako, mga kapatid, lalong-lalo na po sa kanyang pagbabalik natin po nga makakamtan ang buhay na walang hanggan. At palagi, pangalawa po mga kapatid, ay lagi po tayong manatili sa presensya ng bugtong at buhay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi nga po dyan sa verse 5 mga kapatid na, I will be with you, I will never leave you, nor forsake you. Hindi po tayo iiwan o pababayaan ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Kung sa atin lang mga kapatid, dito sa mundo, yung mga jowa-jowa natin, yung mga karelasyon natin, ay pwede pong jowa-jowa lang. Kasi hindi naman talaga naging jowa. Ayun. So, iiwan lang po tayo mga kapatid at saka kumbaga pababayaan lang tayo, masasaktan lang tayo. Pero kung sa bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, ay tapat po ang bugtong at buhay na Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Yung pangako po dito sa tao, yung pangako po ng tao mga kapatid ay napapako. Pero ang pangako po ng bugtong at buhay na Diyos ay mananatili po yan hanggang sa walang hanggan mga kapatid. Ayun. Kasama po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Katulad ng kay Josue mga kapatid, na sa lahat po ng lakad ni Josue mga kapatid ay kasama po niya ang bugtong at buhay na Diyos. Ganon din sa atin mga kapatid, kahit saan man tayo magpunta, kahit saang sulok ka man ng daigdig, saan sulok ka man ng mundo mga kapatid, kahit saan ka man magtago, kasama mo ang bugtong at buhay na Diyos. Kasama natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kung ano man ang narating natin ngayon mga kapatid, hindi po yan dahil sa atin, hindi po yan dahil na nagsikap tayo, hindi po yan dahil sa ginugol natin yung oras natin dyan, kung hindi, dahil po yan sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil kung wala ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, wala po tayo kung ano man meron tayo ngayon mga kapatid. Meron talagang ganap na tagumpay sa presensya ng bugtong at buhay na Diyos at may banal na pagtitiwala sa presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Ika nga sabi nga dyan sa Isaiah 26:4 mga kapatid, puri na bugtong at buhay na Diyos, magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Siya po yung ating walang hanggang kublihan. Siya po yung ating kanlungan mga kapatid. Sa Kanya po tayo humuhugot ng lakas mga kapatid. Kaya dapat po ay magtiwala po tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon mga kapatid. Nga, yung nabalitaan nga natin, yung tawag niyan, yung batas dito sa mundo, pwede na pong baliin. Pero, meron ng the law bender, di ba? Pero, sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, wala po yung law bender. Kung ano po yung batas ng bugtong at buhay na Diyos, yun na po yung batas ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi po natin yan mababago. Bagkus ay sundin po natin yan dahil yan po ay magiging, anong tawag niyan? Gabay po sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa mundo at gano'n na din po sa ating pang-espiritual na buhay. Ayun, kung ang Diyos po, mga kapatid, ay panig sa atin, sino ang makakalaban natin? 'Di ba? Kung ang bugtong at buhay na Diyos po, mga kapatid, is kung nandito po siya sa atin, wala na pong pwedeng gumalaw sa atin, mga kapatid. Tayo lang po ay manindigan at hawakan lang po, tayo po ay magpahawak sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil siya po ang source, o siya po ang, anong tawag nga sa source na Tagalog? Siya po yung source of strength and courage. Siya po yung nagsusupply sa atin ng kalakasan at ng katibayan po ng ating pananampalataya. Siya po yung pinagkukunan natin, mga kapatid. Ayun. So, kailangan lang po nating maging stick close sa percept sa bugtong at buhay na Diyos. Mananatiling malapit sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo mga kapatid, kasi po,
kung wala po yung utos or batas ng bugtong at buhay na Diyos, wala po tayong gabayan kung tayo po ba ay lumihis na sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, or tayo pa ba po ay naka-inline, yung buhay po natin ay naka-inline pa po ba sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Sabi nga dyan sa Josue 1:7, basta't purihin ang bugtong at buhay na Diyos, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Sabi nga ng bugtong at buhay na Diyos dito sa Josue 1:7, mga kapatid, na magpakatatag lang po tayo, lakasan po natin ang ating loob at sundin ng mabuti ang buong kautusan na ibinigay sa inyo ni Moses. Saan ba galing yung kautusan na ibinigay ni Moses sa atin, mga kapatid? Yun po ay kautusan galing po mismo sa mga kamay ng bugtong at buhay na Diyos. Now, mga kapatid, meron pa po ba tayong guts o meron pa po ba tayong lakas ng loob na suwayin yung kautusan na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos sa atin? Na tayo po ay sumusunod sa bugtong at buhay na Diyos. So, sabi nga doon, mga kapatid, huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Yun na nga, mga kapatid, na kailangan nating sundin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Ito'y gawin nating gabay, ito'y gawin nating best friend sa buhay natin. Hindi yung mga pagsubok yung gawin nating best friend, kundi itong mga kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, at tayo po'y magtatagumpay sa lahat ng lakad ng ating buhay, mga kapatid. 'Di ba? Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay nag-expect po siya na gawin natin yung mga gawin natin yung kalooban niya. Hindi yung kalooban natin na masusunod, kundi ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Sabi pa nga dito ng Josue 1:8 na purihin ang bugtong at buhay na Diyos, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos dito sa versikulo na ito, mga kapatid? Huwag daw po natin kaligtaang basahin. Minsan, mga kapatid, nakakalimutan na natin magbasa ng banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi po, nabibisi na tayo sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na pag sa mga estudyante, nag-aaral. Minsan na lang po makapagbasa ng aklat ng bugtong at buhay na Diyos. Kumbaga, wag po natin itong, i-meditate ba? Meron po tayong pabulay-bulayan po natin ito araw man at gabi. Minsan nga, mga kapatid, sa sarili ko mismo, nahihirapan akong mag-apply ng ganito kasi bibisi na po sa mga iba't ibang bagay. Pero po, sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos, kailangan po natin yang i-exercise sa ating buhay. Kailangan po natin yang anong tawag niya sa exercise, yung i-apply natin, kailangan natin na gawin sa ating buhay. Hindi lang po yung sabi nga ng bugtong at buhay na Diyos na mahal natin siya sa dila pero wala malayo sa puso. So kailangan ganun din po ang ating pagbabasa ng mga kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. So kailangan nating basahin at kailangan din po nating i-apply sa ating buhay para nang sa ganoon po ay magiging masagana po at magiging matagumpay po tayo sa anumang pagsubok sa ating buhay. Gawin po natin itong parte sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito po sa mundo. Sabi nga po ng Lucas 6:45, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, ang mabuting tao ay naglalabas na mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Yun na, mga kapatid. Kung ang puso po natin, mga kapatid, ay puno po ito ng kabutihan, pagpupuri sa bugtong at buhay na Diyos. So, expected na po yan, mga kapatid, na lahat po ng lumalabas sa ating mga bibig or sa ating mga dila, lahat po ng mga sinasabi natin ay mga pagpupuri at mga mabubuting bagay. Yung mga tao po, mga kapatid, na halos na lang po lahat o kumbaga masama na po yung mga sinasabi nila, ibig sabihin din po nun, mga kapatid, ay puno po ng ngit-ngit, puot yung mga puso nila, mga kapatid. Kaya nga po wala na nga po silang ibang ginawa sa kanilang buhay, kundi po manira ng ibang tao. Kaya po kung ano yung nasa puso natin, mga kapatid, yun din po yung lumalabas sa ating mga bibig.
panatiliin po natin na ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos ang siyang manatili at siyang tumira, manahan sa ating mga puso, mga kapatid, hindi yung kadiliman, kasi po wala po tayong kinabukasan dyan. Pero pa sa butong at buhay na Diyos po, mga kapatid, meron po tayong kaligayahan, meron po tayong kapayapaan po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ayun. Sa mga salita po ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, yun po yung mga lumalabas sa ating mga bibig, lalong-lalo na po parang, kumbaga, sabi nga po dyan sa Colosas 4:6, mga kapatid, hayaan, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, hayaan ang iyong pananalita ay laging may biyaya na parang tinimplahan ng asin. So parang tinimplahan ng asin. Ano po ba yung asin, mga kapatid? Kung tikman nga natin yung asin, may malalasahan talaga tayo. Seasoned with salt, mga kapatid. Ito pong salita na ito, mga kapatid, ito pong tinimplahan ng asin. Ito po ay nagmumungkahi ng ating mga salita po ay dapat ay may halaga, may lasa, at meron po kumbaga meron pong masarap po pakinggan at nakakapagbibigay po ito ng biyaya sa ating tagapakinig, mga kapatid. 'Di ba? Kung magsasalita ka diyan, kung nagmimensahe ka, mga kapatid, ay yung mensahe mo naman ay yung mga hinanakit mo, ano ang mararamdaman ng iyong tagapakinig? Yun din po yung nararamdaman ninyo. Kumbaga, nag-inject ka po sa kanila ng negative. Kumbaga, sa ating pong pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, pinapatay po natin yung courage nila na magpatuloy sa pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Mapapalitan po ito ng galit, at mapapalitan po ito ng anong tawag niyan, discouragement, mga kapatid. So kailangan po natin na bantayan po natin, mga kapatid, ang lahat po ng ating mga sinasabi, lalong-lalo na po at tayo po ay mga kiniklaim po natin na tayo po ay mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, pero hindi naman po nakikita sa ating mga pananalita. Paano na lang po yung mga kapatiran natin na nakikinig at laging yung kumbaga tayo ay ginawang modelo nila. Sila po ay madadapa at sila po ay manlalamig sa pananampalataya ng bugtong at buhay na Diyos, at imbes na magsimba po, ay hindi na po magsisimba. Kasi po nasaktan na po, kumbaga nakakuha na po ng mga negative na mga salita po galing po sa atin. Kaya po tayo po ay maging mapag-ingat po sa lahat po ng ating mga sasabihin, mga kapatid. Sabi nga po dyan sa Colosas 4:6, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, hinikaya tayo na magsalita na may biyaya at karunungan gamit ang kanilang mga salita upang patibayin ang iba at mabisang may parating ang mensahe ni Kristo. Ayun, mga kapatid, hinikaya tayo ng bugtong at buhay na Diyos na ang ating mga salita, mga kapatid, ay meron pong blessings at meron pong karunungan. Sabi nga po, think before you click. So, isipin mo muna, mga kapatid, bago mo sabihin. Kasi po, hindi po natin alam na yung mga sinasabi natin po pala ay nasasaktan po yung ating mga tagapakinig. Ay meron po tayo, kumbaga sa Bisaya pa, tulubago na to na atubangan sa bugtong ubuhi nga Diyos sa mao si Ginoong Kristo. So kailangan natin, mga kapatid, na mag-meditate po sa bugtong at buhay na Diyos, mag-meditate sa kanyang mga salita para po ito ay may apply natin sa ating buhay. Kasi po, kumbaga, sabihin natin na pagninilay at pag-iisipan natin kung paano natin isa sa buhay yung mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. Pwede po na i-apply po natin yung pag-meditate sa mga salita ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, kasi po sa pamamagitan po na meditation natin, yung ating tawag sa Tagalog na meditate? Pagnilay-nilay sa salita ng bugtong at buhay na Diyos, diyan po natin maaalala ang kabutihan ng bugtong at buhay na Diyos. Diyan po natin na marirealize, mga kapatid, na kung gaano kabuti ang bugtong at buhay na Diyos sa atin. Hindi lang po pala tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan, din po tayo, ilagay din po natin yung sarili po natin, ilagay po natin sa ating binabasa sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos, at na maramdaman po natin kung gaano tayo kamahal ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi lang po yung pabasa-basa lang po tayo, mga kapatid. Kumbaga, atin din pong intindihin yung mga salita ng bugtong at buhay na Diyos.
Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. So hindi lang po tayo ini-encourage ng bugtong at buhay na Diyos na maging matapang. Ngunit po, tayo po ay inutusan ng bugtong at buhay na Diyos na maging matapang at maging malakas sa pananampalataya. Katulad nung kay Josue, mga kapatid, na makita po natin, mga kapatid, tayo po ay maliit na lingkod lang po ng bugtong at buhay na Diyos. Minsan darating yung mga panghina sa ating mga buhay, darating yung mga pagdadalawang isip sa ating buhay. Kailangan po nating manalig sa bugtong at buhay na Diyos. Kailangan po nating mag-pray sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na magiging malakas po tayo at makapagpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi sabi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na tayo po ay hindi niya iiwanan, hindi niya po tayo pababayaan, mga kapatid. Hawakan po natin yan, mga kapatid, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Kasi nararamdaman na natin, mga kapatid, na marami na mga kaguluhan, yung araw natin, ang bilis na lang, parang kahapon lang ay nagsimba tayo. Pero bukas, Friday na, mga kapatid, araw na naman ang paghahanda para sa sabat ng bugtong at buhay na Diyos. Napakabilis na lang po, mga kapatid. Kumbaga, pinapadali na lang po ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga ng mensahe ng ating mahal na Sister Deborah Israel, na papaikliin ng bugtong at buhay na Diyos ang panahon para sa kanya mga pinili, mga kapatid. So, magpahawak lang po tayo, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos, at tayo po ay maninindigan sa bugtong at buhay na Diyos, at kumbaga matinud-anon, tapat po ang bugtong at buhay na Diyos, na tayo po ay kanyang sasamahan hanggang sa walang hanggan, mga kapatid. Ayun po, yung ating pong lakas, ang ating pong katapangan ay kailangan po natin sa ating spiritual na buhay. Lalong-lalo na po sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kailangan po nating magbasa ng banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos, dahil dyan po tayo huhugot ng lakas, dyan po tayo huhugot ng encouragement sa ating buhay. Lalong-lalo na po na minsan nakakaranas tayo, mga kapatid, na mga panghihina sa ating pananampalataya. Pero sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos, maraming salamat din po pala sa ating mga pastors and elders, sa ating mga magtutudlo, sa ating mga ngaral, sa atin po mga mensahe ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, dahil kung wala pong ginamit ang bugtong at buhay na Diyos, kung hindi po sila ginamit ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sigurado po tayo na ngayon po ay nanghihina na tayo, lalong-lalo na nung pagkatulong ng ating mahal at kagalang-galang na pasulay. Marami pong nanghihina noon. Pero sa tulong at gabay ng bugtong at buhay ng Diyos, ginamit niya po ang kabiyak ng ating mahal at kagalang-galang na pasulay. Tayo po ay nanumbalik ang ating sigla sa ating pananampalataya, at naging mainit na naman po tayo sa ating pananampalataya, dahil nagbibigay po siya ng mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. Nagbibigay po siya ng mga encouragement na dapat po ay hindi tayo manghina, dahil ang bugtong at buhay na Diyos po ay patuloy po na magagabay po sa atin kahit po na ang ating mahal at kagalang-galang na pasulay, mga kapatid, ay nauna na doon sa puno ng buhay, nauna na doon sa kamay ng bugtong at buhay na Diyos. So sigurado na ang ating mahal at kagalang-galang na pasulahi. Pero kaya, mga kapatid, sigurado ba tayo sa ating buhay ngayon na pagdating ng bugtong at buhay na Diyos ay makakasama natin siya? So hindi na natin problemahin yung mga kapatid, yung mga nauna na. Yung problemahin natin yung ating kaligtasan, kung tayo po ay napabilang ba sa numero na sinasabi ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga, may naririnig ako, mga kapatid, na hindi daw tayo kasali dun sa 144,000. Sa mensahe pa nga ni Sister Deborah kagabi, mga kapatid, na hindi na po literal na mga Hudyo ang ipinapaabot ng bugtong at buhay na Diyos dyan sa 144,000. Kasama na po ang mga spiritual na mga Hudyo, at tayo po yun, mga kapatid. I-claim na po natin, mga kapatid, kasi po, pag hindi po natin yan ikini-claim, wala tayo kasiguraduhan sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Diba? Kumbaga, i-claim na natin. Kasi po, kung hindi po natin yan i-claim, mga kapatid, wala tayong hinahawakan na chance na tayo po ay mapasama sa mga
piniling anak ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Ay, wag na tayong magdadalawang isip pa, mga kapatid. Go na natin yan para sa bugtong at buhay na Diyos at hayaan natin ang bugtong at buhay na Diyos ang hawak sa ating mga buhay. Dahil po ang tunay po na success, mga kapatid, hindi po yan nagmamatter sa ating sariling, kumbaga sa ating physical na kalakasan at sa ating physical na katapangan. Kundi po, yan po yung nanggagaling sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Yung tunay po na success o yung tunay po na ang tawag ng success? Yung tunay po na tagumpay, mga kapatid, ay nasa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya maraming salamat po, mga kapatid. Dapat po ay atin pong panindigan ang ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil po ay siya po ay tapat at siya po ay sasamahan niya po tayo sa lahat po ng mga laban ng ating buhay. Maraming salamat po. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na makapangyarihan sa lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating mga avid viewers at sa lahat po tumatangkilik at nagasubaybay ng Pastor Lahi Live. Ayun, meron po mga comment dito, mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po. Saan ba yun nag-stop sina Sister Michelle? Ayun, maraming salamat sa ating 20,000 viewers, mga kapatid. So, natapos po natin yung ating encouragement sa gabing ito. Ay, nakita na ako diri. Okay, nanonood po sa atin ang ating mahal at kagalang-galang na 5th Division Pastor. Walang iba, Pastor Nestor Manga, dyan po sa Leo El Nido, Palawan. Sabi po dito, good evening sa tanan, nanonood ng Pastor Lahi Live. Ayun, sabi pa dito ni Sister Judith Akalain Ridas, kamusta di ko ni Mama ni Misha diha sa Kauswagan, Tambulig. Ayun, maraming salamat. Sino po ito Ayun, shout out po pala. Ito pala yung shout out ni Sister Michelle kanina, si Brother Along Amorio. Ayun. Shout out po, Sister. I'm Along from CDO. Ayun, maraming salamat po. Sabi po dito ni Elder Joseph Macaubos Badilla, purihin ang bugtong at buhay na Diyos nga si Yesu Kristo, magauban ka natong tanan, Pastor Lahi Live, at sa dalawa nga sister mahal, at sa mahal na Debra Israel Lahi. Ayun, sabi pa dito ni Sister Rose Ann Baco, good evening sa atong bugtong ug buhi nga Dios ug kanimo diha Sister Cherry Debra Israel at sa dalawang MC dyan. Ayun. Nana Yoli Fonte ng Pinamalayan Oriental Mindoro, sabi po niya dito, magandang gabi, Sister Sheena Labad, at sa lahat ng mga kapatiran. Amen. Amen po. Nana Yoli Fonte ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Sabi po naman dito ni Sister Lizelle Paghunasan, ang kabiyak po ng ating mahal at kagalang-galang Pastor Arman Paghunasan. Sabi niya dito, magandang gabi, Sister Maria Sheena Labad. Nag-iisa ka na lang dyan, pero okay lang dyan. Katabi mo ang bugtong at buhay na Diyos. Amen po, Sister Lizelle. Ayan, Sister Aliyah Hunasan. Ayan, magandang gabi dyan sa Bahrain. Sabi niya po dito, magandang hapon po sa ating lahat at sa bugtong at buhay na Diyos. Amen. Sister Irma Hinita, magandang gabi po, Sister Sheena. Ayan, Sister Aliyah Paghunasan, nag-send po siya ng 50 stars. Ayun, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta po sa gawain ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. At may kasunod pa, 100 stars. Ayun, maraming salamat, Sister Annalie Paghunasan. Magandang gabi din sa iyo dyan sa Santa Rosa, Laguna. Nanay Baby Una na laging nangunguna. Magandang gabi dyan sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi din sa iyo sa Santa Rosa, Laguna, Nanay Baby Una. Pastor Williaga, sabi niya dito, maayong gabi, Sister Shell, at sa lahat ng kapatiran na nanonood ngayon ng Pastor Lahi Live. Shalom Alikim. Alikim Shalom, Pastor Ruel Yagas. Ganon na din kay Sister Mierna Ilorde, ang aking chatmate dyan. Happy watching po sa Pastor Lahi Live at patuloy po kayo manunood ng Pastor Lahi Live. Ayun. Sister Jennifer Mahaba Fahutraw, I'm watching you from Pinamalayan Oriental Mindoro. Amen.
Sister Darlene Hirona, ang pinsan po ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, ang pamangkin ni Uncle George na napakaganda. Nakita ko pa lang sa profile niya, maganda talaga. Magandang gabi sa iyo dyan, Sister Darlene Hirona. Sabi niya dito, good evening to all watching. Ayun. Sabi pa nga po dito ng ating Pastor Joseph Fabregas Fonte ng Lipa, Batangas, mga ngaral 2:1, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagkayong sabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Amen, Pastor Joseph Fabregas Fonte. Sabi pa dito ni Sister Regina Salig, maayong gabi Sister Sheena po. Ayun, Sister Regina Salig. At ganoon na din kay Pastor Jason De Leon. Pahayag 1:3, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mapalad ang bumabasa at ang nakakanig ng mga salita ng hula at tumutupad na mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Amen, Pastor Jason, malapit na po talaga yung panahon. Sabi pa dito ni Sister Alea Hunasan, Mateo 5:14, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayang tatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. Amen, Sister Analipag Hunasan. Sister Nailin Alcantara ng Nangalaw, Linapakan, Palawan, sa mapagpalang gabi po sa inyo dyan and happy watching po. Sabi pa po dito ni Elder Joseph Macaubos Badilla, patuloy lang tayo sa bugtong ubuhin nga Diyos hanggang may buhay. Amen po, Elder Joseph Macaubos Badilla. Ayun, Brother Rocky Aloy, sa mapagpalang gabi po and happy watching po sa inyo dyan sa Nangalaw, Linapakan, Palawan. Sister Irma Hinita, nagpapalipad na naman po ng kanyang napakaraming hearts at napakaraming mga prayers. Ayun, amen, Sister Irma Hinita. Maraming salamat po at abangan niyo po ang inyong mga rewards ngayong December sa mga taga-subaybay po ng Pastor Lahi Live at lagi pong nanonood ng Pastor Lahi Live. Ayun, meron po kayong anong tawag dyan? Matatanggap na reward. Galing po yan sa bugtong at buhay na Diyos, siyempre. Amen. Okay. Wala na po yata. Wala na pong nakaligtaan na basahin. Never judge. Aking friendly. Ayun, marami siya mga Sister Nixie G Magalasin Buntilaw, happy watching po sa iyo. Ayun, may paklap ka pa. Huwag kang mag-alala dyan. Ikaw na po sunod, ani. Wala na dress ako Amida. Ayun, Sister Mikaela Grace Balaga, ang ating abante igsuon, maayong paglantaw sa Pastor Lahi Live. Wala na kasi ako nakikita. Kasi alam niyo mga kapatid, wala po talaga, nag-expect po ako na hindi po kami makapag-live ngayong gabi. Kasi po, nawala po yung internet namin, gawa po nung malakas na hangin. Kaya siguro po may naputol na wire, kaya nawala po ng aming internet. Syempre, may mga SIM card tayo, malakas pala yung globe dito, kaya nakapag-internet tayo mga kapatid. Pagpasensya nyo na po kung ang ating live ngayong gabi ay kumbaga paputol-putol or pauntol-untol. Kasi po, yun na nga yung signal po natin. Ayun, maraming salamat po sa ating 20,000 followers and watchers sa gabing ito na nanonood ng Pastor Lahi Live. Isang mapagpalang gabi po and happy Thursday po sa ating lahat. Ibibigay ko na po kay Sister Elena Neri ang ating last song sa gabing ito. Maraming salamat po.